Hello! Gandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Menchi Mizuno sa ating Menchi Chats. Dito po tayo sa Wicked Minel Salcedo branch para interviewin ang ating isa sa pinaka-pioneer na nailist natin dito sa branch ng Wicked Minel sa Salcedo, si Miss Elena. Hello, Miss Elena. Kamusta? Hello po. Buti naman po. Kamusta ang araw mo ngayon? Marami ba tayong kliyente today? Today po, because of the weather, hindi naman po marami, hindi din konti. Sakto-sakto lang po sa everyday na flow ng salon. Yeah. Oo nga, araw-araw umuulan, Dalawang linggo na. Yes po. So, Miss Elena, ilang taon ka na dito sa Meek and Milo Salcedo branch? As of now po, mag-11 years na. Yes, oo. Nag-start tayo ng 2014, Yes, September ng yes. 2014. Nakasurvive tayo sa pandemic, Yes, at po. ngayon, patuloy pa rin tayo na surviving. Yes po. Maraming pinagdaanan pero patuloy pa rin. Oo nga. Laban pa rin. 11 years ago, nung una na tayo nakikita, mga bata pa tayo pare-pareho. Ngayon, bata pa rin naman. Bata pa rin kami. Bata pa rin naman. Ang aming mga pakiramdam ay bata. So, Miss Elena, baka gusto nang i-share yung experience niyo dito. Ano yung naging reason bakit ko naisipang maging isang nailist? Actually po, hindi ko inaasahan yung ganitong trabaho. Before ko kasi natuto kong mag-home service. Nagsasarili lang ako ng cleaning. Then, one time na nakita ko po sa FB page na merong hiring. Then, sabi ko, itatry ko siya. At nag-try ko ako, saktong-sakto naman po na mag-o-open to. At yun naman din po talaga ang gusto ko na maging pioneer. Kasi ever since hindi naman talaga ako makapagtrabaho ng ganito katagal. Then ayun po, siningap ko, nag-training kami, nung natanggap ako dito, nag-training kami, sinikap kong matuto. Kahit nag-umpisa ako sa basic lang din. Marami ako natutunan dito sa loob ng 10 years at lalo na sa 10 years marami ako natutunan, marami akong pinagdaanan na talagang masasabi ko na talagang naging successful. Then, maraming nabago sa buhay ko, maraming ako naging confident kasi dati sa totoo lang mahihain ako. At lalong-lalo na po, ito yung naalala ko pa kasi dati nung sabi ko, pinag-pray ko siya. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ako ng trabaho, sana doon ako kung saan ako komportable. Sabi ko pa, kilala mo ako, Lord, kung sino ko, kung ano yung kakayanan ko, kung ano lang kung ano yung aking kahinaan, kung ano lang yung kaya ko ba. Pero doon mo ako dalhin sa kung saan ako nagiging komportable. Nga. Si Miss Elena, kasi, kung maikukwento ko sa inyo, galing pa siya ng Quezon City, Novaliches, may ba? Novaliches sa Quezon City, right? Tapos nagpabiyahe pa siya from Novaliches to Makati. So ako nung una, parang, ako tatagal ba ito? Kasi malayo. Pero sa tagal. Ngayon, mag-11 years na kami sa September. Nakita ko rin yung hard work, Nakita ko talaga yung hard work mo, umuulan o bumabagyo man, na andyan ka talagang hindi mo iniwanan yung salon, nagka-pandemic, di ba, ang dami nating pinagdaanan. Ang dami-dami yung pinagdaanan. Pag binabalikan ko yung mga taon nung nag-start pa tayo na, yun nga yung unang yung first day na nagkita-kita tayo, tapos hanggang sa nung umpisa, di ba, hindi kayo masyadong confident na gumawa sa kuryente kasi nga Japanese style tayo dito sa salon, Japanese standard, di ba? So, tapos sobrang hindi natin alam pare-pareho dahil nga
kung ano ba yung magiging buhay natin dito sa salon. Pero after 11 years, di ba pag binabalikan mo, ang sarap ng pakiramdam na hanggang ngayon yung mga kliyente natin, andito pa rin, pumupunta pa rin dito, hinahanap ka pa rin, di ba? So, ang question ko sa'yo, bakit hindi mo naisipang iwanan kami after pandemic? Dahil talagang sobrang hirap ng buhay, di ba? Parang, ano ba, I'm sure, ano ang tawag doon na, kinabahan kayo kung isasara ba yung salon. Kasi talagang walang kliyente, tapos tayo yung hard industry, di ba? Na hindi tayo pwedeng tumanggap ng kliyente. Oo. So ano yung reason na talagang you stand by us, tapos hindi ka talaga napagod na kahit na alam mo na kakayanin ba talaga natin, makakasurvive ba tayo? Kasi yun yung, what are the lessons na na pwede mong ma-share? Bakit ka nag-stay? Actually po, hindi kasi ako nakaramdam ng pagod. Kahit napakalayo ng biyahe, araw-araw. Iba yung ano ko dito eh, iba yung puso ko dito. Kaya, nung nag-pandemic, hindi ako kinabahan, hindi ako natakot. Iba, kasi ang ano ko parang, Baka diba nung nagkaroon ng pandemic, hindi rin natin ina-expect yung lockdown, di ba? Na parang, ano bang mangyayari nung nag-lockdown na tapos nagkaroon ng ECQ, MCQ, ang daming QQ. Di ba? Parang, magtutuloy pa ba? Kasi ako din, kinakabahan din ako kasi kung may magkakasakit sa inyo, paano ba? Kung masusurvive ba natin yung trial na pinagdadaanan. Pero ano yung nag-drive sa'yo na maniwala na kakayanin natin? Kanta, ano yung nag-drive sa'yo na hindi ka mag-give up? Dire-diretso hindi ko naisip o hindi ako natakot na na baka mag-close na to, baka mag-end na dahil dun sa ECQ, sa pandemic. Kasi po ang pinangahawakan ko kasi yung tatag nito, yun yung nasa nasa isip ko. Hindi magsasara yun kasi hindi ganun yun sila ma'am, hindi yun. Kasi alam ko, gusto niya magpatuloy. Kasi syempre alam niya maraming mga nangangailangan ng trabaho at saka hindi lang basta sa ganun eh. Parang, sabi ko, si ma'am kasi parang parang, baga connected na yung puso niya dahil din yung sa mga empleyado na umaasa. Yun yung yun yung pinanghahawakan ko. Hindi po ako hindi ako nag-alala. Parang hindi ako nag-alala dun sa, hindi po talaga sumagin sa isip ko yun na magko-close to. So sabi ko lang, Lord, ikaw nang bahala sa employer namin. Ikaw naman po ang nagkaloob nun sa amin, na nagpadala sa amin ng aming mga employer. Ikaw pa rin po ang magpapatuloy na kung ano yung plano mo. Yun yung pinanghawakan mo. Kaya, yun, napakasalamat ako sa Diyos dahil nga po, na hindi talaga siya nag-give up at patuloy pa rin na hanggang ngayon. Kasi hindi ko talaga ako sa totoo lang, hindi ako natakot, hindi ako nag-alala kasi alam ko talaga na matatag talaga tong salon na ko. Kasi hindi kahit naghihirap talagang nagsusumikap na may ahon talaga. Para lang, kasi marami naman walang mga trabaho, para mabigyan ng trabaho, marami naman yung, mga umaasa din. Ito, matagal ko na itong gustong itanong sa inyo. Kasi nung una rin na nagbukas tayo dito sa salon, parang ako din yun, one of the reasons na gusto ko talaga na technical job yung gagawin dito sa Pilipinas. Kasi gusto kong iangat yung dignity ng technical work. Parang, kasi minsan naririnig mo, diba, lagi ko yung sinasabi sa inyo nung una na ayoko maririnig na manicurista lang ako.
Kasi diba, sa ibang bansa, sa Japan lalo na, mataas yung tingin ng tao eh. Kasi ako, di ba nga, nag-aral pa ako. Tapos, talagang kumuha ako ng certification para maging professional nailist. So, may nabago ba dun sa pag-iisip mo nung 11 years ago na, na, ay, manicurista lang ako. Tapos, 11 years after, ano yung na-improve sa personality mo? Ano yung na-improve na, sa tingin mo, na-share ko sa inyo yung bang pagmamahal at yung dignity of labor. So, yun po, yung before talagang talagang kahit kami po na talagang lang na nasang babanggi, pagka mahihirap lang ba. Ano po talaga ang tingin namin sa mga ganyan, mga manicurista lang. Parang, hindi ko po kasi naririnig sa iba yon na manicurista yun, parang walang parang hindi mo maiangat kasi manicurista lang. Lalo na sa mga mababang, sa mga may magliliit na parlor, sa mga maliliit na parang pag narinig mo kasi yung ay manicurista lang yan, parang ang baba ng ang baba ng Tingin sa tingin sarili. sa sarili. Pero yung ba na bago na ngayon, di ba lagi ko sinasabi niyo sa inyo dati na gusto ko pagpasok niyo dyan sa pintuan ng salon natin, maging professional talaga yung tingin niyo sa sarili niyo. May nabago na ba yun? Kasi nakikita ko talaga yung improvement na the way you talk to the clients, the way you handle the services na binibigay natin sa kliyente. Talagang professional level talaga. Even though sa Philippines, hindi kailangan na ikaw ay isang licensed nailist o kumbaga pa rin hindi naman kailangan dito na meron din certification. Pero sobrang nakikita ko yung confidence nyo kapag papasok dito na talagang pagkausap nyo, kaya nga, especially dito sa Sandon, marami tayong mga kliyente na foreigners. So, na ano ba yun? Natulungan bang ma-improve yung aspeto na yun? Yes, ma'am. Yes po. Nabago po talaga after hindi lang ngayong 10 years eh. Unti-unti habang tumatagal nararamdaman mo yung yung pakiramdam na yun nga po yung nagiging confident ka na kasi dati nga ganun manicurista lang pero ngayon iba eh. Iba yung nararamdaman mo ngayon na lalo na matagal ka na sa ganung trabaho. Saka nararanasan mo na rin yung na-appreciate ka ng mga malalaking tao na appreciate din talaga nila na professional kami. Dahil nga dun sa laging yung advice na professional kami, dapat be professional. Kasi nga, hindi lang, pag sinabing manicurista, hindi naman, sa totoo lang, manicurista, hindi lang talaga, pag sinabing manicurista, hanggang dun ka lang. Pwede naman yung maging, pwede siyang Pa-improve. Tsaka hindi lang kasi pag sinabing manicurista parang kailangan mo bang maramdaman na manicurista ka lang kapag sinabing ganun ka lang? Totoo. Hindi po eh. Dahil kasi nararamdaman mo mismo sa client na kahit yung mga matataas na tao, talagang may sinabing client, mararamdaman mo rin sa kanila na hindi lang kami basta manicurista, hindi ganun kababa. Kasi po sabi nga nila, lalo na kapag satisfied sila, pag nagagawa mo maayos yung trabaho mo, ang galing nyo. Ang galing nyo. Ako hindi ko kaya yan. Diba? Kami, kasi naririnig din namin, hindi lang po dahil sa advice ng employer namin, hindi lang sa naririnig namin sa iyo na dapat professional kami, dapat opening kami sa trabaho namin. Hindi lang po dun eh. Nararanasan din namin na papatunayan namin sa sinasabi nyo doon mismo sa Kliyente, diba? Kliyente. Oo. Kasi minsan ganyan yung insecurities ng tao, lang minsan yung imagination mo lang dahil ganun yung tingin mo sa trabaho mo. Pero di ba lagi ko sinasabi sa inyo na
yung mga naglilinis, yung mga street sweeper, hindi dapat nila lang yung trabaho eh. Dahil kahit anong trabaho, once na tumatanggap ka ng sweldo, professional ka, gawin mo mabuti, gawin mo maayos yung trabaho mo dahil you are being paid for the job, right? So, sobrang nakakatuwa kasi minsan ako din pag pumapasok dito sa salon, naririnig ko yung conversation nyo with the clients. Pag lalo na pag satisfy yung client, tapos minsan pumunta dito yung kliyente, sasabihin, nandiyan ba si Ana Elena? Or alam mo yung nagkaroon kayo ng bonding sa kliyente ninyo na lalong-lalo na natutuwa ako. Ang pinakamasaya ko siguro na experience tuwing uuwi ako dito at tuwing makikita ko is yung nakikita ko nag-pay Christmas season. Ang dami mga regalo ninyo sa dyan sa pantry natin na bigay ng kliyente. At pagkatapos minsan, nakikita ko rin yung mga My Day ninyo sa Facebook na nagdala ng food ang kliyente. Ganun eh, kung paano ka nila respeto ng kliyente mo. Kasi binibigay mo din sa kanila yung same respeto na as client din tayo, mga professional nailis nga, di ba? Yes. So, ano naman yung gusto mong ma-share dun sa mga kapwa natin Pilipino na yung hindi nakapagtapos ng mataas na pag-aaral or ano yung ma-share mo na hindi dapat hanggang doon ka na lang. May share ko lang, ma-advise ko lang, hindi nakatapos. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Hindi pa dito natatapos yun. Kasi, pwede naman tayong, pwede nating subukan, lalo na, katulad ko, nag-try ako hindi ko rin kasi inaasahan na ganito, nasa maayos na yung sitwasyon ko, may maayos akong trabaho, ayun, ano lang tayo, ang masasabi ko lang, ang ma-share ko, ang ma-advise ko dun sa mga nawawalan ng pag-asa, maraming paraan para katulad ko, nag-umpisa ako sa wala, lalo na hindi naman ako nakapag-aral. Huwag silang mawalan ng pag-asa. Kasi ako din dati sabi ko, paano kaya pagdating ng araw, pag nagkaroon ako ng pamilya, pag nagkaroon ako ng mga anak, hindi naman ako nakapagtapos, anong magiging trabaho ko, ano yung mapagkukuhanan ko ng pangtutusto sa mga anak ko, sa pamilya ko. Hindi rin kasi ganun kadali sa totoo lang, lalo na kung wala kang hindi ka naman nakatapos, hindi ka naman talaga nakapag-aral. Natapos ko high school lang. So, ayun nga, wag silang mawalan ng pag-asa, kasi ang trabaho nandyan lang yan eh. Baga parang, patulad dito, yung trabaho mo naghihintay dito. Ang dami walang trabaho pero kasi hindi nila minamahal yung trabaho nila, hindi sila nagsisikap, hindi nila nakikita yung kahalagahan ng trabaho. Ikaw sa sarili mo, alam mo na ganun hanggang doon ka lang. Walang mangyayari. Walang mangyayari sa'yo, hindi ka magtatagumpay sa buhay mo. Hindi naman natin hinahangad yung tagumpay na sobrang tagumpay. Yung pang-araw-araw natin na buhay, o pang-araw-araw nating mga pangangailangan, sapat na meron kang trabahong matatag. Gusto ko pong i-share, ang ma-advise ko po dun sa mga walang trabaho, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ako katulad ko dati, na akala ko dati hindi ako makakahanap ng ganitong trabaho. Hindi lang naman sa ganitong trabaho. Maraming trabaho. kahit ang trabaho, maraming naghihintay na trabaho sa atin dahil hindi naman tayo nabuhay lang para mahirapan. Kasi si Lord kasi maraming paraan yan. Lagi yan may plano para sa atin at pinapadala rin tayo ng mga tao na pwede tumulong sa atin. Ginagamit niya lalo na
yung mga taong handa rin tumulong, huwag po tayo mawawala ng pag-asa kasi hindi naman hanggang doon lang yung buhay natin. Kasi ako nagpapasalamat ako dahil nakahanap ako ng employer na talagang alam ko na hindi hindi bibitaw, hindi susuko para tumulong. Nagpapasalamat ako sa aking employer, Ma'am Menji Isuno. Salamat po at ayun po, huwag po kayo mawala ng pag-asa dahil si Lord nandiyan para sa atin. Binibigyan niya tayo ng mga taong gumagamit siya ng mga taong handang tumulong sa atin. At hindi lang po sa ganitong industry kasi napakaraming trabaho. Magkaroon lang po tayo ng confidence sa sarili natin kasi nga hindi tayo ba dapat mawala ng pag-asa. Salamat sa Diyos. Sa buhay ni Mamenji, sa buhay ng aking employer. At ang lubos ko rin pinagpapasalamat yung naging matapang ako, naging confident ako, naging malakas ako kasi yung hindi pa ako nagtatrabaho dati talagang tamad ako, nasa bahay lang ako. Kaya ayun nga po, ayun lang po ang aking advice na huwag tayo mawala ng pag-asa dahil ang trabaho nandyan lang yan. Kaya wala naman, kasi sa totoo lang maraming mga nakapagtapos, maraming mga nakapag-aral, pero walang trabaho. Ang may pagmamalaki po ako, ay hindi ako nakatapos, hindi ako nakapag-aral, pero nasan ako ngayon? Nasa matatag akong trabaho, nasa matatag akong sitwasyon ngayon na wala akong kinakatakutan na isang araw mawawalan ako ng trabaho kasi andito na to eh. Saka ito yung pinag-pray ko. Totoo lang. Ito yung pinag-pray ko kay Lord. Kaya alam ko, dito niya ako binala. Dito niya ako talagang, ito yung plano niya para sa akin. Kaya, sa mga nawawalan ng pag-asa, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Maraming salamat, Miss Elena, sa pag-share mo ng iyong experience at ang iyong mga life lessons dito sa ating industry, dito sa ating trabaho. Maraming salamat at maraming salamat sa hard work for 11 years. Napakasarap pakinggan na talaga nakapagbago tayo ng pananaw ng buhay ng isang tao. Merong mga natutunan. Ayan, napakaganda ng mga na-share ni Miss Elena sa atin ngayong araw. Maraming salamat, Miss Elena, sa mga advice at sa lahat ng mga naikwento mo tungkol sa iyong experience dito sa salon. At gano'n na nga po, maganda talaga na kahit na anong klase ng trabaho na pinapasok natin, basta't marangal at mabuti, kailangan talaga na maging confident tayo at maging proud tayo sa sarili natin na nakakapag-share tayo ng ating skills sa lipunan, hindi po ba? Maganda po na dito nga sa aming industriya, yung mga kliyente, yung mga customers namin, ang pinakamasaya siguro namin na the part ng aming trabaho ay yung lumalabas sa mga kliyente namin sa pintuan na masaya. At sinasabihan kami na maraming salamat, o si Elena, kagaya niya, marami din siyang client, mga regular clients na see you soon, Ate Elena, ganyan. Naririnig ko rin po kasi yun. At talagang napakasarap sa pakiramdam na meron kayong napapasayang tao. Huwag po nating iisipin na ganito lang ang trabaho natin. Kasi po, kahit anong klase ng trabaho na meron tayo, basta tayo ay sumusweldo, ay mga professional po tayo. Kaya dapat po magkaroon tayo ng enough confidence na talagang kaya natin gampanan kahit na anong trabaho o ano man ang nasaan man tayo o anong klaseng trabaho man, basta't mabuti at marangal po. Maraming salamat po. Ito po si Menchi Misuno sa Menchi Chats at sana ay makita po namin kayo sa susunod at marami po tayong mga mai-interview mga tao at marami pa tayong matututunan kung ano talaga yung mga importanteng natutunan nila sa buhay. Hanggang sa susunod po ulit. Next please!